Okay. Sa punto pong ito, kilalanin naman natin ang isang kababayan natin na mula sa industriya ng fashion. Gumawa ng pangalan sa kanyang sarili sa industriya mula sa kanyang simpleng pagsisimula sa Bislig City sa isla ng Mindanao hanggang sa kanyang kasalukuyang tahanan sa West Virginia, USA. Si Nelisa Nea ay naging inspirasyon ng mga kababayan sa kanyang mga disenyo ng fashion mula pa noong 2018. Noong 2022 ay naimbitahan pa siya sa New York Fashion Week at nanalo siya kamakailan ang Dakilang Filipino Award noong 2023. Pag-usapan po natin kung paano nakamit ang kahangahangang babaeng ito, ang kanyang tagumpay at kung ano matututunan natin sa kanyang kwento. So, kasama po natin ngayong gabi ang ating special na bisita, ang ating kababayan. Good evening po, Ma'am Nelisa Kua Neal. Good evening. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back. Oh. Ayan. Ang sarap sa pakiramdam. Ayan. Na isa po tayong naimbitahan dito ni Sir Audrey. Ayan. Ang galing nyo pa pong magtagalog. So, yung happy birthday pala. Narinig ko palang may birthday. Opo, mamaya pa po. Mga 3 oras pa. So, bilib po ako sa inyo, no? Dahil kayo po'y nasa Amerika, pero marunong pa rin po kayong magtagalog. Hindi nyo pa po nalilimutan yung lingwahe natin. Siyempre naman, hindi tayo makalimot kung saan tayo nagsimula, saan tayo pinanganak. So, marami po tayong mga pagbabago, pero hindi po yun natin makakalimutan kung ano po yung lahi po natin. Ayan. Alright. Ma'am Nelisa, kwento mo naman, paano ka ba nagsimula? Pero bago yan, kayo po'y lumaki sa Mindanao, Bislig City, no? Yes. Growing up, kayo po ba'y talagang mahilig na sa pagdedesenyo ng mga damit? Actually, wala akong alam dun sa pagdidisenyo kasi nga, sabi ko lahat ng mga na-interview ko ay hirap kami sa buhay. So, ang naging inspirasyon ko lang sigurado ang buhay ko na mahirap na hindi namin nakamit noon ay gusto kong makamit ngayon. So, nung nag-start na lang talaga ako gumawa ng mga disenyo nung nagkaroon ako ng anak kasi gusto ko ba na maibigay ko sa kanila yung hindi ko naibigay sa aking sarili. Okay. So, growing up, hindi mo naisip itong tungkol sa fashion, ano? Ano po bang tinapos ninyo? Saan po kayo nag-aral? Graduated lang ako ng high school pero inisip ko mas marami pa akong narating kung ako po ay malayo pa ang natapos ko. Pero sa kapos ng buhay ay hindi namin natupad yon, gawa ng paghihirap ng aking pamilya. Pero hindi ako nawala ng pag-asa para mabuo at makamit ko yung aking mga pangarap sa buhay. Okay. Ngayon, paano po kayo, ano pong unang trabaho ninyo bago po kayo naging fashion designer? Nagiging housewife lang po ako. Tapos nag-work din ako sa isang malaki at sikat na hotel na Marriott. Doon po ako nag-umpisa simula nandito na ako sa US. At marami pa po akong mga pinagtatrabuhan pero yun na nga, qualified pa rin yun kasi nagbabayad naman din kami ng mga taxes. At syempre, hindi ko rin nakalimutan bilang nanay na obligasyon kong alagaan ang aking mga anak at pamilya. So yun po nag-start hanggang nagkaroon po ako ng mga anak. Doon po ako nagkaroon ng idea na magtahi at magdisenyo ng kanilang mga kasuotan para makatipid po ako sa mga gastusin at magiging wais na ina. So, ang unang purpose mo, nung nagkaroon ka ng 3 anak, sila yung dapat mong dadamitan, no? Para makatipid. Yes.
Ako ngayon, paano ito napunta sa pagiging fashion designer naman? Ano yun? May bigla na lang may nakakita ng mga damit at sinabi, gawan mo nga rin ako ng gano'n. Sumali kami. Yes. Pag suutan din kita, Soner. Nag-start po kasi ako nagde-design way back 2017-18. May medyo malaking event dito sa West Virginia. At pinasali ko yung anak na kakaibang disenyo like mga native na gawang Pinoy. Kasi ewan ko, basta tumatak na lang sa aking isip at puso na itong gagawin ko para gusto ko magkakaiba. Kasi di ba nakakabili naman tayo ng mga iba't ibang mga disenyo sa department store. Pero gusto ko kasi ipakita sa mga kapwa ko, mga Pilipino dito at hindi lang dito, sa buong mundo, na mas magaling ang Pilipino at may mga talented talaga. So gumawa ako ng isang disenyo na magiging proud talaga ang mga tao pag makikita nila. So wala naman akong gaanong budget nung time na yon. So nakita ko yung field namin, maraming grass. Sabi ko, I want to make something na ma-inspire yung mga tao. So gumawa ako ng isang kahangang disenyo na gawa sa grass. Saan niyo po nakuha yung idea na yan? Yung gumamit ng grass. Nakuha ko talaga. Akin lang pong idea yon. Gusto ko kasi na i-share na ay kahit grass lang pala ay pwede palang magawing damit. So feeling ko din na mas magandang idea ang grass na gagawin ko kasi bukod sa hindi na ako magagastos, sipag at tiyaga mo lang dito ay pwede na. Pero ma'am, ganito, no? Paano ka nakapenetrate sa fashion industry kung ang dinadamitan mo lang ay yung 3 anak mo at yung kakilala mo lang? Paano ka nakarating dyan? Nadamay ka pa, nasama ka pa sa New York Fashion Week. Yes po. Ganito kasi yun, sir. Yung anak ko ay nakuha sila ng Miss Little Earth West Virginia. Ang isa, Little Miss Earth Year West Virginia 2019. So doon po nag-umpisa na maka-join na ako at yung mga gawa ko ay naiposted na po sa iba't ibang mga section ng mga fashion dito sa West Virginia like Getty Image, fashion. Tapos yung disenyo ko ay nakalagay na po naka-display na po sa mall. So nakaka-proud na makita mo siya, dumadaan ka doon, andun yung gawa mo na nandun sa mall naka-display. May pangalan ko na who is designer, who is the model also. So nakaka-proud bilang nanay. At pagkatapos niyan, bilang nanalo yung aking mga anak at naimbitahan din kami ng isang kaibigan ko na si Grace Steadfast na mag-join sa kanilang runway sa New York. And then, 2 pinag-walk nila, isang Musa. Kung kilala siguro nyo ang Musa Fabric, isa po yung sikat na fashion designer dyan sa Davao Oriental. Way back 2019, I guess, or 2021. Sila po yung kauna-unahang nag-imbita sa aking mga anak. Okay. So ngayon, yung mga anak niya po dyan na talaga lumaki sa West Virginia, hindi pa nakapunta ng Pilipinas? Dito sila lumaki, pero nakauwi kami ng Pilipinas. Within 7 months kami nag-stay dyan at nag-enjoy naman din sila. Okay. So, kakatuwa, no? So, itong fashion design mo, ito'y nagre-represent pa rin ng kultura ng Pilipinas. Tama po ba? Yes, nagre-represent ng kultura, ang pagmamahal ng bawat isa, ang pagtipon-tipon at talumpati sa bawat isa. Yun po ang gusto kong malaman, na mahalin po natin ang ating sarili, hindi lang po yung sarili natin, kundi mga kababayan po natin dapat magmahalan at magsusuportahan. Okay.
So, ano po yung dapat abangan sa inyo, Ma'am Nelisa? Ano po yung mga next na project ninyo, ma'am? Ang pinakaabangan ngayong taon na to, ito ang pinaka energetic na disenyo na gawa sa mga iba't ibang uri ng mga disenyo, iba't ibang uri ng mga simpleng bagay na nasa Pilipinas ay pwedeng mapagpakinabangan. At kailangan nating ipaproud ang ating bilang farmer at mga taong naghihirap po sa bundok, kasi yun po yung pinagsimulan at yun po yung kinakabuhayan nila. So dapat maging proud po tayo. Kasi itong disenyo na to represent na ang mga taong manggagawa ay mahalin talaga. Alright. Ma'am, ang fashion... So ito yung inaabangan kasi ito yung... Opo. Oh, sorry po. Okay. Okay, sir. Ang fashion trend po ay nagbabago taon-taon. So, minsan seasonal, nagpapalit na naman ng fashion trend. Paano po kayo nag-a-adjust doon, ma'am? Para sa akin naman, kung kaya naman namin bilang isang fashion designer na makipag trending, why not, 'di ba? Pero ang gusto ko kasi talaga ay magiging trending ang buhay farmers, buhay, basta ang importante na hindi naman sa nakikita natin sa trend, porque kay trending yan, ay hindi na mababagay sa'yo. Kasi mayroon naman hindi trending, ay bagay din sa'yo. Parang sinasabi na rin natin na mahal man o mura yung mga damit mo, kung bagay naman sa'yo, why not? Tama. Okay, ma'am. So, may mga future projects ka. Siyempre, yung mga kababayan natin magsasaka, makikinabang dito, no? Pero, sa mga nanonood po ngayon na kababayan natin na gustong pumasok sa mundo ng fashion or sa mundo ng sa fashion designing, ano pong ma-advise niyo sa kanila? Ma-advise ko lang sa inyo, sa lahat ng mga kababayan natin na gustong nangarap, dahil ako po ay hindi ko po ito pinangarap, bigla na lang pong dumating ang swerte. Para po itong swerte talaga, kasi naimbitahan lang yung mga anak ko. Doon po kasi nag-start ang aking talento nung ako ay gumawa ng aking mga anak. Hanggang sa may mga kaibigan ako na mag-post, pinopost nila ako na gumawa na rin ako ng aking sariling mga damit at bibihisan ko yung mga iba't ibang mga modelo. So doon na po ako na-inspire sa aking sarili, dahil kaya nila, kaya ko din. O parang ganon din yun yung why not na hindi ko kakayanin. Nakayanan nga nila, ako pa kaya. So bilang mahal mo ang yung ginagawa, patunayan mo sa sarili mo na kaya mo siya. Okay. So, hindi po lahat kasi nakaya natin kung hindi po kung hindi nyo po subukan. Yeah. Kaya kailangan nyo pong subukan para malaman nyo ang kakayahan nyo. Alright. Ma'am Nelisa, bilang panghuli po, sa mga interesado po na makita yung inyong mga disenyo, saan po sila pwedeng pumunta? May Facebook page po ba kayo or website para makita yung mga design ninyo? At sa mga gustong makita ang aking mga disenyo at sa mga gustong bumili, makikita lang doon sa page na Nails and Symbols. At sa mga gusto namang magrenta, doon po makikita sa Nails Rental Gown, Bislig, Surigao del Sur, Surigao City. And pwede rin kayong dumirekta sa Inday, Bisaya, Chuwang. Okay. Again, ma'am, ano po uli yung ensembles? Kasi ipapakita po natin sa monitor. Pakiulit po yung pangalan ng Facebook page. Nails Ensemble po, sir. Nails Ensemble. So, N-E-L-S, tapos Ensembles.
meron ba, ano, ah, Tembo, yeah. Meron siyang is, yeah. baka makita mo, Ver, pakita natin sa monitor kung merong nails and symbols para makita ng ating mga kababayan. Nails and symbols. So, meron to sa Mindanao. Meron po kayong branch doon. Tama po ba? Yes, meron kami sa Mindanao, may branch kami. Coming up na rin second branch namin sa Zamboanga City soon. Wow, congratulations. By March. Mhm. So, ang mangyayari niyan, mapapadalas yung pag-uwi nyo dito sa Pilipinas. Balak ko din kasi umuwi ngayong March dahil sa opening namin sa March. Mhm. Pero siguro hindi mako-closure muna kasi nga sa situation ng asawa ko na meron siyang sakit na heart. So, syempre. Unahin po muna natin yung kalusugan. Muna. Opo, unahin po muna natin yung kalusugan and we're praying na your husband will get well soon. Ayan. Again, thank you so much, Ma'am Nelisa. And we're hoping for your success. And we Filipinos are very proud sa iyong mga napagtagumpayan. And we wish you all the best at more power. Sana mas makilala pa yung iyong mga disenyo, hindi lang dyan sa Amerika, kundi sa buong mundo. Ang inyo pong final message sa ating mga kababayan, Ma'am Nelisa. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya po ako ng talento sa aking pamilya na sobrang suporta, nagmamahal at nandito para sa akin. Maraming salamat din kay Sir Migs na nagbigay sa akin ng kaunlak na interview dito kay Sir Audrey. Maraming salamat. At sa lahat po ng mga nanonood, maraming salamat po. At sa lahat ng mga kababayan kong nanonood at mangarap lang kayo sa buhay. Dahil lahat po ng tagumpay, makakamit nyo balang araw kung kayo ay magsusumikap. Sipag at tiyaga ang ating kailangan. Manalig sa Diyos. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po. Ito, pakita natin yung nails and symbols. Nakita na sa Facebook page. Ayan na, yung mga kababayan po natin na baka gustong tignan ang inyong mga design. Ito po, nails and symbols pala. At ayan. Puntahan niyo lamang po yung Facebook page na yan para sa mga interesado po. Again, mabuhay po kayo. God bless. Maraming salamat po, Ma'am Nelisa. At kayo po'y inspirasyon sa maraming Pilipino at kami po'y humahanga at proud na may kababayan tayo na nagtagumpay na naman sa fashion industry. God bless po at see you soon, ma'am. Maraming salamat po.